Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tatag ng isang ina at sa hangganan ng pagpapatawad? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay kung paanong ang pinakamasakit na desisyon ay maaaring maging susi sa pinakamatamis na katubusan. Sabi nga nila, may mga sugat na tanging pag-ibig lamang ang makapaghihilom. Ngunit paano kung ang mismong pag-ibig na yon ang pinagmulan ng pinakamalalim na sugat? Ang tunog ng telepono ay tila isang bombang sasabog sa maliit na apartment ni Laya Marisol. Bawat ring ay isang dagundong sa kanyang dibdib, isang paalala ng katotohanang pilit niyang tinatakasan. Sa wakas, nanginginig ang mga kamay na sinagot niya ito. "Hello? Dr. Ramirez?" Mrs. Marisol. Ang boses sa kabilang linya ay kalmado, ngunit walang emosyon na lalong nagpabigat sa hangin. "I have the final computation for your son's procedure, the bone marrow transplant, including post-op care and medication, will cost 3 million pesos. 3 milyon. Ang mga salita ay hindi pumasok sa kanyang tainga. Para itong isang suntok sa sikmura na nagpatigil sa kanyang paghinga. Napakapit siya sa gilid ng mesa, ang mga kukoy bumaon sa lumang kahoy. 3 milyon. Ang halaga ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang imposibleng bundok na kailangan niyang akyatin. At kailangan na nating masimulan ito sa lalong madaling panahon, dagdag ng doktor. His condition is getting worse. Every day counts. Hindi na narinig ni Laya ang mga sumunod na sinabi. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso, kasabay ng mahinang pag-ubo mula sa kabilang kwarto. Ibinalik niya ang telepono sa lalagyan nito at dahan-dahang naglakad patungo sa silid ng kanyang nag-iisang yaman. Doon, nakahiga si Sinag, ang kanyang 5 taong gulang na anak. Ang kanyang sinag, ang kanyang munting sinag ng araw sa gitna ng madilim na buhay. Namumutla ang mga labi nito at kahit sa pagtulog ay bakas ang hirap sa paghinga. Hinaplos ni Laya ang mamasamasang buhok ng anak at isang taksil na luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Tumama sa pisngi ng bata. Biglang gumalaw si Sinag, iminulat ang mga mata na tila 2 bituin sa kabila ng panghihina. Ngumiti ito. Isang ngingiting kayang-kayang tunawin ang puso ni Laya. "Mama," bulong nito sa paos na boses. "Mahal kita, Mama." At doon, gumuho ang lahat ng pagtitimpi ni Laya. Niyakap niya ang anak, hindi masyadong mahigpit dahil natatakot siyang baka mabali ang munting katawan nito. Ang 3 salitang yon ay sapat na para bigyan siya ng lakas at ng desperasyon. Gagawin niya ang lahat. Ibaba niya ang lahat ng pride. Luluhod siya sa sinuman, kahit sa demonyo, para lamang madugtungan ang buhay ng kanyang anak. Kinabukasan ay naging isang bangungot. Isinanlan niya ang lahat ng natitira niyang alahas, pati na ang kwintas na tanging alaala ng kanyang yumaong ina. Ibinenta niya ang kanilang maliit na telebisyon at radyo, ngunit ang perang nalikom niya ay tila isang patak lamang ng tubig sa isang naglalagablab na apoy. Nang gabi ring iyon, habang umiiyak siya sa balikat ng kanyang kaibigang si Ana, isang pangalan ang binanggit nito. Isang pangalang matagal na niyang ibinaon sa limot. "Laya, alam kong malabo, pero bakit hindi mo subukang lumapit sa Montenegro Holdings? Sila ang pinakamalaki ngayon. Ang CEO daw doon, napakabata pero napakayaman. Baka may charity program sila." Suwestyon ni Ana, walang kamalay-malay sa bombang pinasabog niya. Montenegro, nanigas si Laya. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang pangalang yon ay nagbalik sa lahat ng sakit, lahat ng pangarap na nawasak. 8 taon na ang nakalipas. Dante Silacbo Montenegro, ang lalaking minahal niya ng higit pa sa kanyang buhay, ang lalaking tinalikuran niya ng walang paalam. Hindi! Nanginginig niyang sagot. Hindi maaari. Bakit hindi? Laya, wala na tayong ibang pagpipilian.
Giit ni Ana. Tumayo si Laya at naglakad patungo sa bintana. Nakatingin sa kawalan. Hindi alam ni Ana. Walang nakakaalam. Ang lalaking sinasabi nito, ang lalaking kailangan niyang lapitan para humingi ng tulong, ay ang parehong lalaking winasak niya ang puso. 8 taon na ang nakalilipas. Isang kasalanang alam niyang hinding-hindi nito mapapatawad. Ngunit nang muli niyang marinig ang pag-ubo ni Sinag mula sa silid, nawala ang lahat ng kanyang takot at alinlangan. Napalitan ito ng isang matinding determinasyon. Kung ang pagbabalik sa impyernong matagal na niyang tinakasan ang tanging paraan para mailigtas ang kanyang anghel, gagawin niya. Haharapin niya ang demonyo ng kanyang nakaraan. Kinabukasan, suot ang kanyang pinakadesente, ngunit halatang luman ng bestida. Natagpuan ni Laya ang sarili na nakatayo sa tapat ng isang nagtataasang gusali na gawa sa salamin at bakal. Montenegro Holdings. Ang pangalan ay tila nang uuyam sa kanya mula sa itaas. Napakaliit niya tingnan sa harap nito. Isang langgam na handang durugin anumang oras. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Ang hangin ay tila mga karayom sa kanyang dibdib. Pinunasan niya ang namumuong luha sa gilid ng kanyang mga mata. Para kay Sinag, para sa anak ko. Ito na ang huling barahan niya. Ang pinakapeligroso sa lahat. Huminga siya ng malalim. Itinulak ang mabigat na pintong salamin at pumasok sa malamig at malawak na lobby. Lumapit siya sa babaeng nasa front desk, isang babaeng nakatingin sa kanya na tila isa siyang dumi sa mamahaling sahig. Hindi pinansin ni Laya ang tingin nito. Itinuon niya ang kanyang mga mata at sa boses na pilit niyang pinatatag kahit nanginginig, sinabi niya ang mga salitang magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Nais ko sanang makipagkita kay Mr. Dante Montenegro. Nasa gitna si Dante Silacbo Montenegro nang pagpirma sa isang multi-million peso contract nang tumunog ang intercom sa kanyang mesa. Isang iritadong buntong hininga ang pinakawalan niya. Ayaw na ayaw niyang naiistorbo kapag abala siya. "What is it, Sandra?" Malamig niyang tanong. Hindi inaalis ang tingin sa dokumento. "Sir," nag-aalangan ang boses ng kanyang executive assistant. May naghahanap po sa inyo. She doesn't have an appointment pero mapilit po siya. Laya Marisol daw po ang pangalan. Laya Marisol. Ang ballpen na hawak ni Dante ay biglang tumigil. Ang tinta ay kumalat sa papel. Sinisira ang pirma na dapat sana ay magpapasok ng 1 bilyon sa kanyang kumpanya. Ngunit wala na siyang pakialam. Ang pangalang iyon, isang pangalang 8 taon na niyang hindi naririnig, ngunit gabi-gabi niyang nararamdaman. Isang pangalang kumakatawan sa lahat ng kanyang kahinaan, sa pinakamasakit na bahagi ng kanyang pagkatao, na pilit niyang ibinaon sa ilalim ng bakal na pader ng kayamanan at kapangyarihan. "Sir, nariyan pa po ba kayo?" Isang ngangisi ang sumilay sa mga labi ni Dante. Isang mapanganib, walang kagalakang nangisi. Tila isang manlalarong biglang nakita ang alas sa kanyang mga baraha. "Papasukin mo siya." Utos niya. Ang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may nakatagong lamig na kayang magpayelo ng impyerno. Tumayo si Dante at naglakad patungo sa malaking bintana ng kanyang opisina, kung saan tanaw ang buong lungsod ng San Celestino. Ang syudad na ito ay nasa kanyang paanan. Lahat ng gusto niya, nakukuha niya. Ngunit may isang bagay na ipinagkait sa kanya. 1 taong basta na lang siyang tinalikuran. At ngayon, heto siya, kusang bumabalik sa kanyang hawla. Narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto. Hindi siya lumingon. Hinintay niya. Ang bawat segundo ay tila isang matamis na paghihiganti. "Dante?" Ang boses niya, ganoon pa rin. May lambing na kayang magpatigil ng kanyang mundo. Ngunit ngayon, may bahid ito ng panginginig, ng takot. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, nagustuhan niya ang tunog na yon. Dahan-dahan siyang humarap at doon,
Nakita niya siya, mas payat. May mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Mga matang dating puno ng ningning, ngunit ngayoy balot ng pagod at desperasyon. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng isang abang anyo. Ngunit siya pa rin si Laya, ang babaeng minsang naging buong mundo niya. Naglakad siya pabalik sa kanyang mesa at umupo sa kanyang malaking leather na upuan, tila isang haring nakatingin sa isang pulubi. Itinuro niya ang upuan sa harap. Umupo ka. Umupo si Laya, ang mga kamay ay magkapatong sa kanyang kandungan, nanginginig. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Anong kailangan mo? Tanong ni Dante. Diretsahan. Walang kumusta ka na. Walang bahid ng anumang init. Nagulat si Laya sa kanyang pagiging prangka. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. At sa mga mata nito, nakita ni Dante ang lahat. Ang sakit, ang hiya, ang pagsusuma mo. Kailangan ko ng tulong mo. Hirap niyang sabi. Kailangan ko. Kailangan kong humiram ng pera. Tumawa si Dante. Isang maikli, mapaklang tawa. Pera, 8 taon kang nawala na parang bula. Ni isang salita, wala akong narinig mula sa'yo. At ngayon babalik ka para humingi ng pera? Dante, pakiusap. Nagsimula ng mamuo ang luha sa mga mata ni Laya. Para sa anak ko, may sakit siya. Kailangan niya ng bone marrow transplant. 3 milyon ang kailangan. Pakiusap, Dante, wala na akong ibang malalapitan. Anak. Ang salitang iyon ay tila isang sundang na bumaon sa puso ni Dante. Anak niya sa ibang lalaki. Matapos siyang iwan, naghahanap agad ito ng iba. Ang ideyang iyon ay nagpasiklab sa galit na matagal na niyang kinikimkim. Tumayo siya at lumapit sa kanya. Yumuko hanggang sa magkapantay ang kanilang mga mukha. Naamoy niya ang pamilyar na amoy nito. Amoy ng sampagwita at ng mga pangarap na nawasak. At anong akala mo sa akin, Laya? Isang bangko? Isang charity? Umalis ka na parang walang halaga ang lahat. Winasak mo ako. Bulong niya, ang bawat salita ay may diin. Iniwan mo ako nung mga panahong pakiramdam ko ay sa'yo lang umiikot ang mundo ko. Patawarin mo ako. Humagulgol si Laya. Ang mga luhay tuluyan ng bumuhos. Alam kong wala akong karapatan, pero pakiusap, ang buhay ng anak ko ang nakataya. Hinawakan ni Dante ang baba nito, pilit na itinaas para magtama ang kanilang mga mata. Gusto mong iligtas ang anak mo? Tumango si Laya. Ang pag-asa ay muling sumilay sa kanyang mga mata. Ngumiti si Dante, ang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sige, papahiramin kita. Isang buntong hininga ng ginhawa ang kumawala kay Laya. Salamat, Dante. Salamat. Pero, pagpapatuloy ni Dante, ang kanyang hinlalaki ay marahang hinahaplos ang nanginginig na labi ni Laya. May kondisyon. Bumalik siya sa kanyang mesa, may kinuha sa drawer at inilapag ito sa harap ni Laya, isang kontrata. Pipirma ka dyan. Kinuha ito ni Laya at binasa. Ang mga mata niya'y nanlaki sa hindi makapaniwalang pagbasa. Ibibigay ko sa iyo ang 3 milyon, pero bilang kapalit magtatrabaho ka para sa akin. Hindi bilang kung sino lang. Magiging personal secretary kita. Sa loob ng 1 taon. Susundin mo lahat ng iuutos ko. Kahit ano pa yan. Kahit anong oras. Walang tanong-tanong. Walang reklamo. Tumingin si Laya sa kanya. Puno ng pangingilabot. Dante, isa itong pangaalipin? Tinapos ni Dante ang kanyang sasabihin. Isipin mo na lang na ito ang bayad sa 8 taon ng impyernong idinulot mo sa akin. Pumirma ka. Maging alipin ko sa loob ng 1 taon at maililigtas mo ang anak mo. Ang pagpipilian ay malinaw. Ang kanyang kalayaan laban sa buhay ni Sinag. Para kay Laya, hindi na yon isang pagpipilian. Tumingin siya
sa mga mata ni Dante. Ang dating pagmamahal na nakikita niya roon ay napalitan na ng isang malamig na apoy ng paghihiganti. Ito na ang kanyang parusa. At tatanggapin niya ito. Kinuha ni Laya ang ballpen. Ang kamay niya ay nanginginig. Bawat hibla ng kanyang katawan ay sumisigaw na tumakbo palayo. Ngunit naisip niya ang nakangiting mukha ni Sinag. "Mahal kita, Mama." Iyon lang ang kailangan niya. Tinitigan niya si Dante sa mata, isang huling pagsusumamo na sana'y may makita siyang kaunting awa. Ngunit wala. Ang nakita niya lang ay ang demonyo ng kanyang nakaraan, handa ng maningil. Ibinaba niya ang ballpen at sa isang mabilis na galaw, bago pa siya magbago ng isip, pinirmahan niya ang kasunduan. Pinirmahan niya ang kanyang sentensya. Ang unang araw ni Laya sa Montenegro Holdings ay parang paglalakad sa isang minahan ng bomba. Bawat hakbang, bawat paghinga ay may kasamang takot at pangamba. Ang mesa niya ay inilagay sa labas lamang ng opisina ni Dante. Isang salaming pader lang ang pagitan nila. Para siyang isang isda sa aquarium, bawat galaw niya ay kitang-kita ng lalaking nasa loob. Ang unang utos ng araw, kape. Gusto ko ng Amerikano, 2 shots, walang asukal. At dalhin mo rito sa loob ng 5 minuto? Utos ni Dante sa intercom. Ang boses ay kasing lamig ng aircon sa buong palapag. Nagmamadaling nagtungo si Laya sa pantry ng executive floor. Sa kabutihang palad, mayroong isang state-of-the-art na espresso machine doon. Sinunod niya ang utos. Sa loob ng 4 na minuto, maingat niyang inilapag ang tasa sa mesa ni Dante. Tinitigan lang ni Dante ang kape. Hindi niya ito ininom. Inamoy niya ito. At pagkatapos ay isang nangiwi ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Masyadong mapait," sabi niya, sabay tulak sa tasa palayo. "Ayoko nito." Pero, sinunod ko po ang sabi niyo. Sinabi ko bang magpaliwanag ka?" Putol ni Dante. Ang mga matay matalim na nakatitig sa kanya. "May isang coffee shop sa kanto ng Ayala at VA Rufino. Doon ka bumili. Gusto ko ang timpla nila. Now go." Napatulala si Laya. Ang tinutukoy ni Dante ay 5 kanto ang layo at tirik na tirik ang araw sa labas. Pero wala siyang nagawa kundi tumango. "Oo po, sir." Habang naglalakad siya sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, ramdam niya ang panlalait sa bawat patak ng pawis na tumutulo sa kanyang noo. Hindi ito tungkol sa kape. Alam niya iyon. Ito ay tungkol sa kapangyarihan, tungkol sa pagpaparamdam sa kanya kung sino ang mas nakatataas. Pagbalik niya, pagod at basang-basa ng pawis, inilapag niya ang bagong kape sa mesa nito. Kinuha ito ni Dante, uminom ng isang maliit na higop at ibinaba ito. "Okay na to." Ni walang salamat. Ang sumunod na utos, isang tumpok ng mga dokumento na halos kasing taas niya. "I-archive mo iyan. Alphabetical, then by date, then by project code. Kailangan kong matapos yan bago matapos ang araw." Muling nanlaki ang mga mata ni Laya. Imposible. Aabuti ng 1 linggo bago matapos ang lahat ng yon. Ngunit muli, tumango lang siya at sinimulang buhati ng mga kahon patungo sa kanyang mesa. Habang abala siya sa pag-aayos, pagbubukod-bukod ng libu-libong papel na tila walang katapusan, isang lalaki ang lumapit sa kanyang mesa. Matangkad ito, nakangiti, at may mga matang puno ng kabaitan. "Hi, ikaw siguro ang bagong sekretary ni Dante." Bati nito. "I'm Kael Rivera." Inilahad nito ang kamay. Nag-aalangan man, tinanggap ito ni Laya. "Laya Marisol po." "Nice to meet you, Laya. Mukhang binigyan ka agad ni Dante ng baptism of fire, ah?" Sabi ni Kael, natatawang tumingin sa bundok ng mga papel sa mesa niya. "Hayaan mo. Ganyan lang talaga yan sa una. Masungit, pero mabait naman yan." Sa loob-looban, isang maliit, pilit ng ngiti lang ang naisagot ni Laya.
Kung alam lang nito, biglang nadulas ang isang folder mula sa ibabaw ng tumpok at nagsabog ang mga papel sa sahig. Naku, bulalas ni Laya. Ako na, mabilis na sabi ni Kael. Sabay silang yumuko para pulutin ang mga papel. Nagtama ang kanilang mga kamay sa isang papel at isang kakaibang kuryente ang naramdaman ni Laya. Hindi kuryente ng kilig, kundi ng pamilyaridad na hindi niya maintindihan. Salamat, sabi ni Laya nang tumayo sila. Hawak na ang mga papel. Walang anuman. Kung may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin, okay? Nasa kabilang dulo lang ng hallway ang opisina ko. Sabi ni Kael, kinindatan siya bago umalis at kumatok sa opisina ni Dante. Mula sa loob ng kanyang salaming hawla, nakita lahat ni Dante ang nangyari. Ang pag-uusap, ang ngitian, ang pagdikit ng kanilang mga kamay. Nang pumasok si Kael sa kanyang opisina, isang peking ng ngiti ang isinalubong ni Dante sa kanyang business partner. Ngunit ang kanyang mga mata ay madilim. Ang kanyang panga ay mariing nakatikom. Isang halimaw na matagal nang natutulog, ang selos, ay unti-unting nagigising sa loob niya. Matapos ang kanilang pag-uusap, lumabas si Kael at muling nginitian si Laya. See you around, Laya. Pagkaalis ni Kael, tumunog ang intercom sa mesa ni Laya. Ang boses ni Dante ay mas malamig pa kaysa kanina. Pumasok ka. Ngayon din. Nanginginig na pumasok si Laya sa opisina. Nakatayo si Dante, nakatalikod, nakatingin sa labas ng bintana. Anong pinag-usapan ninyo? Tanong niya, hindi pa rin humaharap. Wala po, sir. Nagpakilala lang po siya. Nagpakilala lang? Humarap si Dante. Ang mga matay nag-aapoy. Mukhang masaya ka habang nagpapakilala siya. Mabilis ka talagang makahanap ng kapalit, ano? Hindi nakasagot si Laya. Ang akusasyon ay sumampal sa kanya ng mas malakas pa kaysa sa isang tunay na sampal. Lumapit si Dante sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa mismong harapan niya. Napakalapit na kaya niyang maramdaman ang init na nagmumula sa katawan nito. Init ng galit. Huwag na huwag kang lalapit sa kanya. Huwag mo siyang kakausapin maliban kung tungkol sa trabaho. Naiintindihan mo ba? May diing sabi niya. Huwag mong kakalimutan kung bakit ka naririto. Huwag mong kakalimutan na binili ko ang bawat segundo ng oras mo sa susunod na 1 taon. Hinawakan niya ang baba ni Laya, katulad ng ginawa niya kahapon. Ngunit ngayon, mas may diin, mas may pait. Stay away from him, bulong niya. Ang hiningay tumatama sa mukha ni Laya. Tandaan mo kung sino ang nagmamay-ari sa iyo ngayon. Para kay Dante, ang makita si Laya at Kael na magkasama, kahit sa isang simpleng pag-uusap lang, ay parang pagbuhos ng gasolina sa isang apoy na 8 taon nang nagbabaga. Ang imahe ng kanilang mga kamay na nagtama habang pinupulot ang mga papel ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Isang personal na impyerno na siya mismo ang lumikha. Dahil dito, ginawa niyang misyon na siguraduhing hindi na sila magkakaroon ng pagkakataong mag-usap muli. Kung may meeting sila kasama si Kael, tinitiyak ni Dante na si Laya ay abala sa ibang gawain. Pag-photocopy ng sandamakmak na dokumento, pag-asikaso ng mga tawag, o pagbili ng panibagong kape mula sa pinakamalayong coffee shop na mahahanap niya. Isang hapon, habang nasa gitna sila ng isang mahalagang board meeting, alam ni Dante na pagkatapos noon ay madalas na nakikipagkwentuhan si Kael sa mga empleyado sa labas. Kaya bago pa man matapos ang pulong, nag-text siya kay Laya. Clean my office, top to bottom. I want it spotless before I get back. Alam niyang imposible itong matapos agad. Ito ang kanyang paraan para ikulong si Laya, para ilayo ito sa mga mata ni Kael. Ngunit tila pinaglalaroan siya ng tadhana. Pagkatapos ng meeting,
Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang opisina, nakita niya si Kael na nakatayo sa labas ng pinto. Kausap si Laya na sandaling lumabas para kumuha ng panlinis. Alam mo, naaalala ko tuloy yung bibingka sa probinsya ng tita ko sa Sansinag. Napakasarap. You should try it, Laya. I'm sure you'd love it. Narinig niyang sabi ni Kael, Sansinag. Ang pangalan ng probinsya ay tila isang dagitab na tumama sa isipan ni Dante. Iyon ang probinsya ni Laya. Alam niya iyon. Paano nalaman ni Kael? Nag-imbestiga ba ito tungkol sa kanya? Ang ideyang iyon ay nagpadilim sa kanyang paningin. Nakita ni Laya si Dante na papalapit. Ang nangiti sa kanyang labi habang kausap si Kael ay agad na naglaho, napalitan ng takot. Sir, pabalik na po ako sa loob. Tiningnan ni Dante si Kael. May kailangan ka, Kael? Ngumiti lang si Kael. Tila walang kamalay-malay sa tensyon. Wala naman. Kinukumusta ko lang si Laya. Mukhang pagod na pagod, Dante. Baka naman dapat mong luwagan ang pagtrato sa kanya. Akin siyang empleyado. Alam ko kung ano ang ginagawa ko. Malamig na sagot ni Dante. Pumasok siya sa kanyang opisina. Sinundan siya ni Laya na parang isang maamong tupa. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Dante. Ang imahe ni Laya na nakangiti kay Kael ay hindi maalis sa kanyang isipan. Bakit sa lahat ng tao, sa kaibigan at business partner pa niya, ganoon na ba siya kabilis palitan? Sa halip na umuwi, nagtungo siya sa parking lot. Alam niyang halos magkasabay lang sila ni Kael kung umuwi. Inabangan niya ito. Nang makita niya si Kael na papalapit sa kotse nito, hinarang niya ito. Dante, may problema ba? Takang tanong ni Kael. Ikaw ang problema ko. Diretsahang sabi ni Dante. Ang boses ay mababa at mapanganib. Whatever your game is with my secretary, stop it. Isang nakakalokong nangiti ang sumilay sa labi ni Kael. Hindi ito natakot. Sa halip, tila naaaliw pa ito. Wala akong game, Dante. At kung meron man, anong pakialam mo? Hindi ba't ikaw na mismo ang nagsabi na empleyado mo lang siya? Ang mga salitang yon ay tumama sa ego ni Dante. Huwag mo akong subukan, Kael. Hindi kita sinusubukan. Seryosong sabi ni Kael. Ang nangiti na wala na. Lumapit ito kay Dante. Sasabihin ko sa iyo ito ng isang beses lang. My concern for her is deeper than you think. At wala kang karapatang diktahan ako. Tinalikuran ni Kael si Dante at sumakay sa kanyang kotse. Iniwan si Dante na nakatayo roon. Ang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Mas malalim pa sa inaakala niya. Ano ang ibig sabihin noon? Puno ng galit. Bumalik si Dante sa kanyang opisina. Nakita niya si Laya na nag-aayos na ng gamit para umuwi. Pagod na ang anyo nito, ngunit may determinasyon pa rin sa kanyang mga mata. At sa isang iglap, ang lahat ng galit niya kay Kael ay nabaling dito. Siya ang may kasalanan. Kung hindi lang ito basta-basta bumalik sa buhay niya. Kumuha siya ng isang mataas na tumpok ng mga folder mula sa kanyang cabinet. Mga lumang file na hindi naman talaga kailangan. Naglakad siya patungo sa mesa ni Laya. Nang makita siya ni Laya, agad itong napatayo. Sir? Hindi siya nagsalita. Sa isang malakas na kilos, itinulak niya ang lahat ng folder mula sa ibabaw ng cabinet, direkta sa mesa ni Laya. Ang mga ito'y bumagsak na may malakas na kalabog. Nagsabog ang mga papel sa sahig at tinabunan ng mga gamit ni Laya. Gulat na napatingin si Laya sa gulo at pagkatapos ay sa kanya. Napakagulo ng filing system natin, sabi ni Dante sa isang walang emosyong boses. Ayusin mo lahat yan. Siguraduhin mong nakastaple ang bawat set bago mo ilagay sa tamang folder. Ayokong umalis hanggat hindi yan tapos. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Tinalikuran niya ito at pumasok sa kanyang opisina. Isinara ang pinto. Ngunit hindi siya bumalik sa kanyang mesa.
Tumayo siya sa gilid ng salaming pader, nakatago sa dilim, pinapanood ito. Nakita niya ang pagbagsak ng mga balikat ni Laya. Nakita niya itong pumikit ng mariin, tila pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. At pagkatapos, nakita niya itong huminga ng malalim, lumuhod, at sinimulang pulutin ng mga papel, isa-isa. Isang parte sa kanya ang nakaramdam ng isang malademonyong satisfaksyon. Ito ang nararapat sa kanya. Ngunit isang napakaliit, halos hindi na marinig na boses sa kanyang kaloob-looban ang sumisigaw. Isang boses na puno ng pagsisisi at sakit. Ano ba itong ginagawa ko? Pinanood niya si Laya na gumagalaw na parang robot sa gitna ng kalat na siya mismo ang may gawa. At sa sandaling iyon, kinamuhian niya ang sarili niya nang higit pa sa pagkamuhi niya kay Laya. Umaga. Ang salitang iyon ay tila isang sumpa para kay Laya. Bawat pagsikat ng araw ay isang panibagong pagsubok, isang panibagong pagpapahirap mula kay Dante. Ngunit sa lahat ng paghihirap na yon, may isang bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang text message na natatanggap niya mula kay Kyle tuwing umaga. Isang simpleng, "Kumusta ka?" o "Kaya mo yan." Malaking bagay na yon sa gitna ng kanyang kalungkutan. Nang araw na yon, habang abala si Laya sa pag-aayos ng pinakahuling tumpok ng mga papeles na sinadya ni Dante na ibagsak kahapon, tumunog ang kanyang telepono. Isang unknown number. Marahil ay isang telemarketer o kaya naman ay isa sa mga utos ni Dante. Ngunit nang makita niya ang pangalang Dr. Ramirez sa caller ID, biglang nanlamig ang kanyang buong katawan. "Hello? Di Dr. Ramirez?" Ang kanyang boses ay tila isang bulong. "Mrs. Marisol, I'm calling from St. Jude Hospital. We have an urgent update regarding Sinag." Ang boses ng doktor ay grave, na lalong nagpatindi sa kaba sa dibdib ni Laya. His fever spiked unexpectedly last night, and his white blood cell count dropped drastically. There's a severe infection. We need to administer stronger antibiotics and keep him under close observation. Parang gumuho ang mundo ni Laya. Infection? Ang pinakakinatatakutan niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ang kanyang puso ay tila isang martilyo na walang tigil sa pagtibok. Kailangan ko po bang pumunta dyan?" Hirap niyang tanong. "Yes, Mrs. Marisol. We need to discuss his condition immediately. You need to be here." Pumikit si Laya. Pilit na pinipigilan ang luha. Hindi niya pwedeng mawala si Sinag. Nagmamadaling tumayo si Laya. Hindi na pinansin ang mga papeles sa kanyang mesa. Tumakbo siya sa salaming pinto ng opisina ni Dante. "Sir!" "Dante." Wala na siyang pakialam kung anong pantawag. "Kailangan ko pong umalis. Ngayon na po. May nangyari kay Sinag." Nakatingin lang si Dante sa kanya. Walang emosyon. Ang kanyang mukha ay isang pader na hindi mo kayang gibain. "Hindi ka pwedeng umalis." Malamig na sabi ni Dante, ni hindi man lang kumurap. "Hindi pa tapos ang trabaho mo. The contract states you are mine for the day. At saka, may importante tayong bisita ngayon." "Dante, pakiusap." Humagulhol si Laya. Halos lumuhod sa harap nito. "Hindi ko pwedeng iwan si Sinag. Nagka-infection siya. Maaring mawala siya sa akin." Ngunit bago pa makasagot si Dante, bumukas ang pinto ng elevator. At mula roon, lumabas si Senyora Imelda Montenegro, ang ina ni Dante. Suot nito ang kanyang pinakamamahaling damit. Ang mukha ay mataas at ang mga matay mapanuri. Nang makita ni Senyora Imelda si Laya na umiiyak sa harap ng kanyang anak, naningkit ang kanyang mga mata. Mula sa pinakamaliit na detalye hanggang sa pinakamalaki, wala siyang pinalampas. Ang gusot na bestida ni Laya, ang mugtong mata, ang desperasyon sa kanyang mukha. "Anak, is this the kind of people you allow to roam freely in your office?" Malakas na sabi ni Senyora Imelda. Ang boses ay may bahid ng pangungutya.
Tiningnan niya si Laya mula ulo hanggang paa na tila ito ay isang dumi sa sahig. I told you to hire someone with better background. Some people bring nothing but trouble. Ang mga salita ni Senyora Imelda ay parang mga kutsilyong tumusok sa puso ni Laya. Ngunit hindi niya ininda ang sakit ng pangungutya. Ang tanging nasa isip niya ay si Sinag. Dante, pakiusap. Muling pagsusumamo ni Laya. Tiningnan si Dante na para bang ito ang kanyang huling pag-asa. Ngunit tiningnan lang siya ni Dante at sa isang kilos na mas pumatay sa kanya kaysa sa anumang salita. Iniwas nito ang tingin. Sandra! Tawag ni Dante sa kanyang assistant na nakatayo sa likod ni Senyora Imelda. Escort Mrs. Marisol back to her desk and make sure she finishes her tasks. Hindi makapaniwala si Laya. Ang kanyang mundo ay nagdilim. Ang kanyang huling pag-asa ay tila tinangay ng hangin. Wala siyang magawa. Para siyang isang robot na walang kaluluwa, sumunod kay Sandra pabalik sa kanyang mesa. Pagdating niya sa kanyang mesa, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Tumakbo siya patungo sa banyo ng mga babae. Doon, isinara niya ang pinto at humagulhol ng ubod lakas. Hinayaan niyang bumuhos ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng panghihinayang. Bakit niya nagawa ang kasalanang yun noon? Kung hindi lang sana. Kung hindi lang sana niya iniwan si Dante. Ngunit kahit sa gitna ng kanyang pagluha, may isang bahagi sa kanya na alam na wala siyang ibang pagpipilian. Habang umiiyak siya, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang telepono sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Isang text message mula kay Kyle. I saw your son's name on the hospital's priority list. I hope he's okay. If you need anything, Laya, anything at all, just tell me. Ang text na yon ay isang maliit na sinag ng pag-asa. Ngunit agad itong naglaho nang muling magring ang kanyang telepono. Dr. Ramirez, kinabahan si Laya. Pakiramdam niya, sasabog na ang kanyang puso. Hello, Doc? Ang boses ng doktor sa kabilang linya ay mas seryoso na ngayon at ang kanyang mga salita ay tila isang huling hantungan. Mrs. Marisol, you need to come here. Now, we might lose him. Ang mga salitang we might lose him ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Laya. Sumasabog na parang mga basag na salamin. Wala na siyang pakialam kung ano man ang mangyari sa trabaho niya, kay Dante o sa kontrata. Ang tanging mahalaga ay si Sinag. Padabog niyang ibinaba ang telepono, lumabas sa banyo, at nilampasan ang nagulat na si Sandra sa kanyang mesa. Hindi na niya tiningnan ang opisina ni Dante. Ang lahat ng nasa paligid niya ay tila lumabo. Ang tanging nakikita niya ay ang pangalan ng ospital sa kanyang isipan. Tumakbo siya palabas ng Montenegro Holdings, diretso sa kalsada. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng taxi. Ang mga sasakyan ay tila humihinto sa kanya. Desperado, pumara siya ng isang tricycle at sa sobrang pagmamadali, halos mauntog siya sa pagpasok. Sa St. Jude Hospital po. Dali po. Emergency! Sigaw niya sa driver, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang bawat segundo sa biyahe ay tila isang oras. Ang bawat pagliko, ang bawat preno, ay lalong nagpapakaba sa kanya. Hindi siya huminto sa pagdarasal. Ang mga luhay patuloy na umaagos sa kanyang mga pisngi. Pakiusap, Diyos ko, huwag po muna. Huwag po muna ang anak ko. Nang makarating siya sa ospital, halos ibato niya ang bayad sa driver at kumaripas ng takbo sa loob. Ang ingay ng emergency room ay tila lumakas ng 10 beses. Ang amoy ng gamot at disinfektante ay lalong nagpaalala sa kanya ng kanyang takot. Si Sinag Marisol po. Kailangan ko pong makita si Sinag Marisol. Hiningal niyang sabi sa nurse sa front desk. Mrs. Marisol, he's in the Pediatric Intensive Care Unit, room 305. Sagot ng nurse. Ang tinig ay malumanay. Ngunit ang tingin nito ay puno ng pakikiramay. Isang tingin na lalong nagpakaba kay Laya. Tumakbo si Laya sa elevator, hindi na naghintay.
Ang mga pasilyo ng ospital ay tila walang katapusan. Sa bawat pinto na nilalagpasan niya, may pakiramdam siya ng hinanakit at takot. Nang makarating siya sa harap ng room 305, huminto siya. Nakita niya ang isang doktora at 2 nurse sa loob, nakatingin sa kanyang anak. Sa labas ng salaming dingding, si Sinag ay nakakonekta sa mga makinang bumubulong. Ang kanyang maliit na katawan ay halos hindi gumagalaw. Ang kanyang mga labi ay mas namumutla kaysa dati. Napasandal si Laya sa dingding. Gumuho ang kanyang mga tuhod. Niyakap niya ang kanyang sarili. Pilit na pinipigilan ng isang malakas na iyak. Hindi niya kayang pumasok sa loob. Hindi niya kayang harapin ang katotohanan yon. Ilang minuto siyang nanatili roon, tulala. Hanggang sa lumabas si Dr. Ramirez. Nakita nito si Laya at lumapit. Mrs. Marisol, malungkot na sabi ng doktor. His condition is very critical. The infection is aggressive. We managed to stabilize him for now, but we really need to proceed with the transplant as soon as possible, and we still haven't found a compatible donor. Wala po bang ibang paraan, Doc? Ang boses ni Laya ay halos hindi na lumalabas. Umiling si Dr. Ramirez. We've exhausted all options, Mrs. Marisol. Given his rare blood type, the best chance for compatibility would be from a biological parent. Biological parent? Ang mga salitang yon ay tila isang kidlat na tumama sa isipan ni Laya. Isang biolohikal na magulang. Mayroon pa siyang isang baraha, isang huling pag-asa. Dahil sa takot, galit at pagkaawa sa sarili, isinara ni Laya ang lahat ng pintuan sa kanyang puso. Ngayon, sa pinakadulo ng kanyang pag-asa, napilitan siyang buksan ang pintuang yon. Lumabas si Laya mula sa ospital at naglakad patungo sa isang maliit na kapilya sa loob ng ospital. Umupo siya sa isang bangko, nakatingin sa nakasinding kandila. Ang lahat ng nangyari sa kanyang buhay ay naglaro sa kanyang isipan. Ang pag-ibig niya kay Dante, ang matinding pagbabanta ni Senyora Imelda, ang kanyang pagtakas, ang kanyang pagsisikap na buhayin si Sinag mag-isa. Ang lahat ng pagsasakripisyo, ang lahat ng pagpapahirap, lahat ng pagdurusa ay tila walang saysay ngayon. Hindi siya susuko. Hindi niya pwedeng pabayaan si Sinag. Dahan-dahang tumayo si Laya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang bagong determinasyon. Ang takot ay napalitan ng isang apoy ng pag-asa. Kung ang biolohikal na magulang ang solusyon, kung ang paghaharap sa kanyang nakaraan ang tanging paraan, gagawin niya. Hindi na siya magtatago. Hindi na siya mananahimik. Pinunasan niya ang mga luha sa kanyang pisngi, hinugot ang kanyang telepono, at hinanap ang numero na kanyang kinamumuhian at pinakakinakatakutan. Ang numero ni Dante. Kinagat niya ang labi, pumikit ng mariin, at dinial ang numero. Nang sagutin nito ang tawag, matigas ang boses ni Laya sa kabila ng panginginig ng kanyang buong katawan. Nasaan ka? Kailangan nating mag-usap ngayon din. Ang boses ni Laya sa telepono ay hindi tulad ng dati. Walang panginginig, walang bahid ng pagpapakumbaba. Mayroong galit, mayroong determinasyon, isang tono na hindi narinig ni Dante sa loob ng 8 taon. Ito ang boses ng Laya na minahal niya, ang Laya na lumalaban. At ang boses na yon ay muling nagpatibok sa isang bahagi ng kanyang puso na matagal nang patay. Naghintay siya sa kanyang opisina. Ang kanyang panga ay nakatikom. Ang kanyang utak ay nagtatangkang unawain kung ano ang mangyayari. Alam niyang may kinalaman ito sa anak nito, sa maliit na batang may sakit. Nakaramdam siya ng isang kakaibang kaba, isang damdaming hindi niya maintindihan, pag-aalala. Nang marinig niya ang tunog ng takong ni Laya na papalapit, tumayo siya. Ang Laya na pumasok sa kanyang opisina ay hindi ang Laya na kanyang nakilala kahapon. Ang kanyang mukha ay mugto sa pag-iyak, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng apoy. Ang dating pagpapakumbaba ay napalitan ng isang mapanganib na galit.
Ano ang kailangan mo? Tanong ni Dante. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang loob niya ay nanginginig. Kailangan nating mag-usap tungkol sa anak ko. Diretsahang sabi ni Laya, wala nang paligoy-ligoy. At bakit ko naman pag-uusapan ng anak mo? Mapangutyang tanong ni Dante. Sinasayang mo lang ang oras ko. Dapat ay nagtatrabaho ka, hindi ba? May kontrata tayo. Wala akong pakialam sa kontrata mo. Sigaw ni Laya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa opisina. Ang buhay ng anak ko ang nakataya. At ano naman ang pakialam ko doon? Tanong ni Dante. Itinaas ang kanyang kilay, pilit na pinapanatili ang kanyang cold demeanor. Nais niyang makita itong muling masaktan, muling bumagsak. Bakit? Naghahanap ka ba ng ama para sa bastardo mo? Ang mga salitang yon ay tumama kay Laya nang mas masakit kaysa sa anumang pisikal na sakit. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at sa isang iglap, nawala ang kanyang pagtitimpi. POV, Laya Marisol. Ang mga salita ni Dante ay tila isang matalim na balaraw na tumusok sa kanyang puso. Bastardo. Ang pinakamadilim na takot niya, ang pinakamasakit na lihim, ay muling ibinunyag at mula pa sa bibig ng lalaking dapat ay nagpoprotekta sa kanya. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagpapahirap, lahat ng pangungutya ay sumabog. Hindi na siya magpapatawad, hindi na siya magpapahinahon. Sa isang iglap, lumapit si Laya kay Dante at sa isang mabilis na galaw, nilapat niya ang kanyang palad sa pisngi nito. Pak! Ang tunog ay malakas at umaling-awngaw sa buong opisina. Napatulala si Dante. Ang kanyang kamay ay napunta sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Wala pang nakakasampal sa kanya sa buong buhay niya. Huwag na huwag mong lalaitin ang anak ko. Sigaw ni Laya. Ang kanyang boses ay basag sa galit at sakit. Huwag na huwag mong sasabihin iyan sa kanya. Dahil ang batang tinatawag mong bastardo, nanginginig ang kanyang buong katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay matapang. Ito na ang oras, ang buong katotohanan. Si Sinag, anak mo siya, Dante. Humagulhol si Laya. Ang kanyang mga luha ay bumuhos na parang talon. Anak mo siya, anak natin. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa opisina na tila isang kulog. POV, Dante Silacbo Montenegro. Ang lahat ng nasa paligid ni Dante ay tila bumagal. Ang tunog ng kanyang tibok ng puso, ang tanging naririnig niya. Anak mo siya, anak natin. Ang kanyang ulo ay umikot. Hindi. Imposible. Sinungaling siya. Ngunit ang mga mata ni Laya, ang mga mata nito ay punong-puno ng sakit at katotohanan. Ang paraan ng pagbigkas niya ng bawat salita, ang desperasyon sa kanyang mukha, ang mga alaala ay bumalik sa kanya. Ang huling gabing magkasama sila bago siya iniwan ni Laya. Ang init ng kanilang pag-iibigan, ang mga pangako, ang pag-asa. Biglang, ang mukha ni Sinag ay lumitaw sa kanyang isipan, ang maputlang balat, ang mga mata na parang nakita na niya sa isang lugar, isang malamig na takot, ang gumapang sa kanyang dibdib. Kung totoo ito, kung totoo na si Sinag ay anak niya, kung gayon, ang lahat ng pagpapahirap na ginawa niya kay Laya, ang lahat ng pait, ang lahat ng galit, lahat ng iyon ay para sa isang kasinungalingan, para sa kanyang sariling anak. Pakiramdam niya ay gumuho ang kanyang mundo. Ang lahat ng kanyang paniniwala, ang kanyang paghihiganti, ang kanyang sarili, lahat ay nawasak sa isang iglap. Nakatingin lang siya kay Laya, ang kanyang mukha ay blanko. Ngunit ang kanyang loob ay nilamon ng 1,000 sigaw. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas. Hirap na hirap maglabas ng anumang salita. Ngunit sa huli, isang utos ang lumabas mula sa kanyang mga labi. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kawalan ng paniniwala at matinding takot.
Patunayan mo. Ang mga salitang patunayan mo ay lumabas mula sa bibig ni Dante na tila isang huling pagkapit sa kanyang nakaraang katotohanan. Ngunit sa ilalim ng pagmamataas, ang isang napakalaking takot ay nagsimula ng gumapang. Kung totoo si Laya, walang ano-ano, tumalikod si Dante at kumaripas ng takbo palabas ng kanyang opisina, hindi na inintindi kung may makakita man sa kanya. Ang tanging nasa isip niya ay ang ospital. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Ngayon, nang makarating siya sa St. Jude Hospital, halos masira niya ang pinto ng pediatric unit. Hiningi niya ang kompletong medical records ni Sinag at agad na nagdemand ng DNA paternity test. Nagulat ang mga staff sa kanyang pagdating, ngunit ang kapangyarihan ng Montenegro name ay sapat para makuha ang lahat ng gusto niya. Habang naghihintay siya ng resulta, ang kanyang utak ay puno ng kaguluhan. Ang mukha ni Sinag ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang mga mata ng bata. Oo, may kamukha. Ngunit sino? Sino ang kamukha? Hindi niya matukoy. Biglang bumukas ang pinto ng waiting area. Nakita niya si Kael na papalapit. Ang pagkakaroon ng presensya ni Kael sa ospital ay nagpatindi ng galit sa loob niya. Anong ginagawa mo rito? Matigas na tanong ni Dante. Tumayo. Dante, kalma. Nabalitaan ko lang na narito si Laya. Sinag is... Nagsimulang magpaliwanag si Kael. Huwag mong banggitin ang pangalan niya. Putol ni Dante. Hindi mo siya kilala. Hindi mo siya dapat pakialaman. Sino ka para makialam sa buhay namin ni Laya? Napabuntong hininga si Kael. Tumingin ito ng diretso kay Dante. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkaawa. Siguro, kailangan mo na talagang malaman ang totoo. Ang totoo? Ang totoo ay nagtatangka kang agawin sa akin ang dapat ay sa akin. Hindi ba? Umiling si Kael. Hindi ako umaagaw ng kahit ano. Dante, hindi ko kailangan gawin yun. Dahil sa katunayan, huminto ito. Tila nag-aalangan. Pinsan ko si Laya. Nalaglag ang panga ni Dante. Ano? Pinsan ko si Laya. Anak ako ng kapatid ng kanyang ama. Pagpapatuloy ni Kael, ang kanyang boses ay malungkot. Pinabantayan siya sa akin ng kanyang ina bago ito mamatay. Kaya ko siya inaalagaan. Kaya ako nandito. Kaya ko alam ang paborito niyang bibingka dahil pamilya kami. Gumuho ang lahat ng mundo ni Dante. Ang lahat ng selos niya. Ang lahat ng pagpapahirap. Lahat ng yon ay walang saysay. Nagselos siya sa pamilya ni Laya. Ang katotohanan yon ay mas sumakit pa kaysa sa isang suntok. Biglang, dumating ang isang nurse, dala ang isang folder. Mr. Montenegro, ito na po ang resulta ng DNA test. Nanginginig ang mga kamay ni Dante habang kinukuha ang envelope. Binuksan niya ito. Binasa ang mga salita. Result, 99% match na laglag ang papel mula sa kanyang mga kamay. Siya ang ama. Si Sinag, ang bata na pinapahirapan niya ang ina. Ang bata na nasa bingit ng kamatayan. Ang kanyang sariling anak. Isang matinding pagsisisi ang bumalot kay Dante. Ang kanyang puso ay parang niluluray. Ang kanyang mga mata ay nanlabo. Ngunit walang luha ang lumabas. Siya ang halimaw. Siya ang nagpahirap sa ina ng kanyang anak. Siya ang dahilan kung bakit nasa bingit ng kamatayan ang kanyang anak. Tumayo siya. Walang sabi-sabi. Tumakbo siya palabas ng ospital. Ang tanging nais niya ay makauwi, makaharap ang tanging taong alam niyang may kinalaman sa lahat ng ito. Nang makarating siya sa kanyang mansyon, naroon si Senyora Imelda, nakaupo sa sala, nagbabasa ng dyaryo, tila walang problema. Ma, sigaw ni Dante, ang kanyang boses ay puno ng galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Nagulat si Senyora Imelda. Dante, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka sumisigaw? Sinasabi mo sa akin ang totoo.
Ngayon, dinuro niya ang kanyang ina. Si Laya, bakit siya umalis? Ano ang ginawa mo sa kanya? Napatawa si Senyora Imelda. Yun bang Laya na yon? Hindi na mahalaga yon, anak. Isa lang siya ng mahirap na babae na kailangan mong kalimutan. Pinrotektahan lang kita. Protektahan? Paano mo ako pinrotektahan? Ang kanyang boses ay tila isang dagundong ng kulog. May anak kami, ma. May apo ka at nasa bingit ng kamatayan ngayon. Nalaglag ang dyaryo mula sa kamay ni Senyora Imelda. Ang kanyang mukha ay namutla. Anak? Impossible. Sinabi ko sa kanyang umalis. Sinabi ko na hindi siya pwedeng magkaanak sa'yo. Anong ginawa mo, ma? Napahawak si Senyora Imelda sa kanyang dibdib. Dahil sa ama mo. Dahil sa babae niya. Ayokong mangyari yun sa'yo. Ayokong masira ang pangalan ng Montenegro. Kaya sinabi ko sa kanya na umalis. Kung hindi siya aalis, may mangyayari sa kanyang ama. Isang aksidente, isang kamalian na hindi na mababalikan. Ang mga salita ni Senyora Imelda ay parang mga saksak sa puso ni Dante. Nagdilim ang kanyang paningin. Hindi siya pinrotektahan. Sinira siya nito. Winasak nito ang kanyang buhay at ang buhay ni Laya. Ang kanyang ina na inaakala niyang nagmamahal sa kanya. Ang siyang halimaw na sumira sa lahat ng kanyang pangarap. Ang halimaw na halos kumitil sa buhay ng kanyang anak. Tinitigan ni Dante ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang lahat ng pagmamahal na naramdaman niya para rito ay nawala na parang bula. Mula ngayon, wala na kayong anak. Malamig na sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Tinalikuran niya ang kanyang ina na naiwang tulala sa gitna ng kanyang mansyon. Dante, saan ka pupunta? Sigaw ni Senyora Imelda. Ngunit hindi na lumingon si Dante. Lumabas siya at sa sandaling iyon, hindi lang ang pinto ng mansyon ang isinara niya. Isinara niya ang pinto sa kanyang nakaraan. Isinara niya ang pinto sa kanyang ina. At isinara niya ang pinto sa lahat ng kasinungalingan. Paivi home. Laya Marisol. Matapos ang sampal at ang pagsigaw ng katotohanan, naramdaman ni Laya ang isang kakaibang ginhawa. Tila isang mabigat na pasanin ang inalis sa kanyang mga balikat. Ngunit ang ginhawa na yon ay agad na palitan ng takot at pag-aalala. Anong susunod na mangyayari? Tatanggapin ba ni Dante si Sinag? O tuluyan na silang mawawalan ng pag-asa? Ilang oras siyang naghintay sa labas ng ICU, hindi makakain, hindi makatulog. Si Kael, na nalaman na niya ang buong katotohanan mula kay Dante, ay nanatili sa kanyang tabi, nagbibigay suporta. Nang makita niya si Dante na pabalik sa ospital, ang kanyang anyo ay hindi na mapangapi. Magulo ang buhok nito, mugto ang mga mata, at ang ekspresyon nito ay puno ng pagkabigla at matinding sakit. Lumapit si Dante sa kanya at sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng takot. Nakita niya ang pagkawasak sa mga mata nito. Walang sabi-sabi, iniabot ni Dante ang envelope ng DNA test. Binasa ito ni Laya at nang makita ang resulta, isang buntong hininga ng ginhawa ang kumawala sa kanya. Sa wakas, ang katotohanan. Kaya ko siyang sagipin. Ang boses ni Dante ay halos hindi na marinig. Basag. Ako ang magbibigay ng bone marrow. Ako ang ama. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Laya. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng pag-asa. Mabilis na isinagawa ang lahat ng proseso. Ang pagmamadali ay kitang-kita sa mukha ng mga doktor at nurse. Si Dante ay inihanda para sa operasyon. Bago siya pumasok sa operating room, tiningnan niya si Laya. Patawarin mo ako, Laya. Bulong niya. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Tumango si Laya. Hindi niya masabi ang anumang salita. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon. Ang operasyon ay matagumpay. Ang bone marrow ni Dante ay naisalin kay Sinag.
Ang susunod na ilang araw ay naging kritikal. Ngunit sa bawat araw, merong pag-asa. Nanatili si Dante sa ospital. Hindi na siya umuwi sa kanyang mansyon. Sa halip, sa tabi ng kama ni Sinag siya natutulog. Sa isang upuan na hindi komportable. Hindi na siya ang CEO na mayabang at malamig. Siya ay isang ama na punong-puno ng pagsisisi at pag-aalala. Binabasa niya ang mga libro ni Sinag kahit na alam niyang hindi pa ito nagigising. Hinahaplos niya ang munting kamay ng bata. At sa bawat paghaplos, may nakikita si Laya na luha sa sulok ng mga mata nito. Isang gabi, matapos matulog si Sinag, lumabas si Laya para kumuha ng kape. Nang bumalik siya, nakita niya si Dante na nakatayo sa tabi ng bintana ng ICU, nakatingin sa gabi. Inilapag ni Laya ang tasa ng kape sa mesa. "Salamat, Dante." Lumingon si Dante. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit ang dating galit ay wala na. Napalitan na ito ng malalim na kalungkutan. "Ako ang dapat magpasalamat," sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay malalim. "Salamat sa hindi mo pagtalikod sa kanya. Salamat sa pagiging matatag mo." Umupo sila. At sa loob ng ilang oras, nag-usap sila. Hindi tungkol sa trabaho, hindi tungkol sa nakaraan na puno ng sakit, kundi tungkol sa kanilang anak. At tungkol sa mga lihim na matagal nang nakabaon. Kinuwento ni Dante ang lahat. Ang pag-uusap nila ng kanyang ina, ang pagbabanta nito, ang kanyang pagtanggi sa lahat ng kasinungalingan. "Hindi ako pinrotektahan ng ina ko, Laya," sabi ni Dante. Ang kanyang tinig ay basag. "Sinira niya ang lahat. Sinira niya tayo." Nakinig lang si Laya. Ang bawat salita ni Dante ay tila nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Naunawaan niya na hindi siya ang nag-iisang biktima. Biktima rin si Dante ng pagmamanipula at kasinungalingan. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Sinag, umupo si Dante sa tabi ni Laya. Hinawakan niya ang kamay nito. Sa unang pagkakataon, ang kanyang paghawak ay hindi puno ng paghihiganti, kundi ng pag-asa. "Laya," bulong niya, ang kanyang mga matay nakatingin ng diretso sa kanya. "Hayaan mo akong bumawi sa inyo ng anak natin. Simula ngayon, hinding-hindi na kayo mag-iisa." Hindi na nag-aatubili si Laya, hindi na siya nag-alinlangan. Sa halip si Laya, na matagal nang nagtiis sa loob ng katahimikan at sakit, ay dahan-dahang siet ang kamay ni Dante. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Luha ng pagpapatawad, luha ng paghilom, luha ng pag-asa. Lumipas ang ilang buwan. Si Sinag ay ganap ng gumaling. Ang dating payat at mahina niyang katawan ay napalitan ng malusog at masiyahing bata. Ang Montenegro Holdings ay nagkaroon ng malaking pagbabago. Si Senyora Imelda ay umalis sa bansa at nanirahan sa ibang bansa matapos itong tanggihan ni Dante. Si Dante naman, hindi na ang malamig at mapang-abuso na CEO. Siya ay isang ama na masaya at mapagmahal at isang partner na tapat at mapagkakatiwalaan. Isang araw, dinala ni Dante si Laya at Sinag sa isang liblib at tahimik na banyag na beach. Ang buhangin ay pinong-pino, ang tubig ay kulay asul, at ang simoy ng hangin ay puno ng amoy ng asin at kalayaan. Ito ang lugar kung saan dating ipinangako ni Dante ang kanyang pag-ibig kay Laya. At ito rin ang lugar kung saan nila muling sisimulan ang lahat. "Mama, Papa, tingnan niyo po, ang daming seashells." Masayang sigaw ni Sinag. Tumatakbo sa tabing dagat. Ang kanyang mga yapak ay iniiwan sa basa-basang buhangin bago ito burahin ng alon. Pinagmasdan ni Laya at Dante ang kanilang anak. Ang mga kamay nila'y magkahawak. Ang bawat tawa ni Sinag ay tila musika sa kanilang mga puso. "Naalala mo pa ba, Laya?" Simula ni Dante, ang kanyang boses ay malambing. "Dito tayo unang nagplano ng ating pamilya.
Dito ko sinabi sa'yo na ikaw ang buhay ko. Ngumiti si Laya. Ang mga alaala ay bumalik. Ang sakit ng nakaraan ay naroon pa rin. Ngunit ngayoy natabunan na ng pag-asa. Naalala ko. At dito ko rin hiniling na sana, balang araw, magkaroon tayo ng pamilya. Hindi ako naniwala sa iyo noon. Sa lahat ng nangyari, sa lahat ng kasinungalingan, hindi ko nakita ang totoo. Sabi ni Dante, yumuko upang halikan ang tuktok ng ulo ni Laya. Patawarin mo ako, Laya, sa lahat ng sakit, sa lahat ng pagpapahirap. Umiling si Laya. Natawarin na kita, Dante. Matagal na. Ang mahalaga, narito tayo ngayon. Puo. Lumuhod si Dante sa harap ni Laya. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Hindi ito singsing. Ito ay isang simpleng pilak na bracelet na may 3 maliliit na charm. Isang araw, isang buwan, at isang bituin. Nakaukit sa bawat charm ang mga pangalang Laya, Dante, at Sinag. Laya Marisol. Nagsimula si Dante, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig. Noon, ang pagmamahal ko sa iyo ay puno ng pagmamay-ari. Ngayon, naiintindihan ko na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagmamay-ari, kundi tungkol sa pagpapalaya at pag-aalaga. Kinuha niya ang kamay ni Laya, hinalikan ito. Ang bracelet na ito, hindi ito para angkinin ka, kundi para ipangako na habang buhay, ako ay sa inyo, sa iyo at sa anak natin. Babawi ako sa bawat araw na nawala. Magtatayo tayo ng bagong pamilya, isang pamilya na puno ng katotohanan, pagmamahalan at pagpapatawad. Will you marry me, Laya? Napuno ng luha ang mga mata ni Laya, hindi dahil sa kalungkutan, kundi sa labis na kaligayahan. Ito ang pangarap niya. Ang pangarap na akala niya'y nawala na. Oo, Dante. Oo, papakasalan kita. Bulong niya, tumango ng paulit-ulit. Niyakap ni Dante si Laya ng mahigpit at sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit ng nakaraan ay naglaho na parang alon sa dalampasigan. Mama, Papa. Tumakbo si Sinag patungo sa kanila. Niyakap silang dalawa. Ang kanilang pamilya, na dating gumuho, ay buo na muli. Ilang linggo matapos iyon, isang simple ngunit magandang kasalan ang naganap sa mismong dalampasigan. Si Kael ay naroon. Kasama ang iba pang malalapit na kaibigan. Ngumiti siya kina Laya at Dante, masaya para sa kanilang bagong simula. Habang nagse-celebrate sila, inakbayan ni Dante si Laya. Salamat sa hindi mo pagsuko sa anak natin, bulong niya sa kanyang tenga. Sumandal si Laya sa balikat ni Dante, nakangiti. At salamat sa pagbabalik. Hinalikan niya si Laya, isang halik na puno ng pag-asa, pagpapatawad at pagmamahal. Sa ilalim ng nagtatago na araw, ang kanilang mga puso ay muling nagsama. Handang harapin ang anumang hamon ng buhay, basta't magkasama silang 3. Ito ang simula ng kanilang bagong kwento. Isang kwento ng pag-ibig na nagwagi sa lahat. At dito po nagtatapos ang kwento nila Laya at Dante. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa saya at kilig, kundi tungkol din sa tapang na magpatawad, sa lakas na bumangon mula sa pagkakamali, at sa pananampalatayang mayroong liwanag kahit sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay. Ito ang aral na sana ay baunin ninyo sa inyong mga puso. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon na samahan kayo sa bawat emosyon, sa bawat tawa, luha at pag-asa. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? At anong uri naman ng mga kwento ng pag-ibig ang nais ninyong marinig mula sa amin sa mga susunod na araw? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil napakahalaga ng inyong boses sa amin. At syempre,
Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay malaking bagay na. I-share na rin ninyo sa pamilya at mga kaibigan. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ngayon na po ang tamang panahon para maging bahagi ng ating pamilya. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.